Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ito na yung sinasabi ko na trial balance natin. Ang mga pinakita kong video ay mga September example, kaya ating pag-aralan ngayon ang September. Gumawa na ako ng Excel ng trial balance. Ayan yung mga account name. Ayan siya sa assets, under ng asset. Tapos, yan yung previous months. Previous month siya. Tapos yung working month, this month. Tapos yung total niya to date, yung balance niya. Etong this month is debit credit siya. Anything to, no? Galing ito ng cash receipt journal. Galing din siya ng disbursement journal tsaka general journal. Kung makikita natin, kung mapapansin nyo ay ano siya, cumulative balance siya. Balance ng August, i-add o i-minus yung balance this working month. Pagkatapos ang to date niya. So ang total ng to date ay ang September siya na balance. Makikita nyo, meron sa debit sa account ng cash on hand ay meron siyang debit na 839,914, 80% tapos ang composition niya, makikita niyo dito sa formula bar ay 839,934 pesos and 80% tapos plus 6 pesos. Ngayon tingnan natin ngayon kung itong amount na to ay makikita natin sa ating ledger na debit account. Ito yung ating ledger. Tingnan natin do sa cash on hand na account. Ito siya yung cash on hand. Under nun is ang September. So galing ng yung 6 pesos ay galing ng general journal, page 18. Yung 839,934 and 80% centavos ay galing ng receipt journal, page 38. So tama, no? Tama yung ating trial balance. Trial balance na 839,934 pesos and 80% centavos plus yung 6 pesos. So yun makikita nyo sa debit ng ating work this month. At sa credit makikita nyo is worth 871,655 pesos and 80% centavos. Ano ba composition yun? Tingnan natin doon sa formula bar. So ang composition niya is 557,811 at yung 313,844 and 80% centavos. Saan natin makikita yan? Tingnan natin sa general ledger. Under ng September, makikita natin yung 313,844 is 80% centavos. And galing siya sa general journal, page 18. So meaning, itong 6 pesos tsaka yung 313,844 pesos and 80% centavos ay makikita natin sa general journal. Then another is 557,811 galing sa ating receipt journal na page 38. Tingnan natin sa libro sa general journal kung tama nga sa general journal page 18. Ito yung ating general journal, no? General journal, titingnan natin ngayon sa page 18. Ayan yung page number, page 18, at makikita natin ito yung summary ng September. So tignan natin yung account ng cash on hand. Ito yung cash on hand, no? Makikita natin, meron din siyang reference number, ang C1. Ang L1, meaning isinulat ito sa ledger, page 1.
At yun nga yung 6 pesos, tsaka yung 313,844 and 84 centavos. So tama yung reference sa ating ledger. Sa ledger page 1, tignan natin, merong 6 pesos, tsaka 313,884 pesos and 84 centavos. Ito nga yung ating ledger, no? Cash on hand, page 1. At titignan natin under September. So nakita natin ang General Journal, page 18, ay merong ang 6 pesos, 313 and 844 pesos and 84 centavos. So balik tayo sa trial balance natin. So ang composition ng dalawa ay 839,940 pesos and 84 centavos. Ay yung 839,934 pesos 84 centavos plus 6 pesos. So ganun lang pagsulat, no, ng trial balance. Ito, ako na mismo nagawa nitong trial balance na to. At makikita nyo na in Excel ko na para madali naman. Ayan, trial balance. Ang trial balance yan pagkatapos nagpo-produce siya ng notes. Nagpo-produce siya ng notes. Ang note 1 ay yung mga assets. Ang note 2 ay yung mga sa revenue tsaka expenses. Then magpo-produce na rin siya ng balance sheet, income statement, tapos consolidated na income statement. Makikita nyo, isa lang yung ginagalaw ko dito. Itong trial balance lang na to ay magpo-produce yan ng mga financial statement. Dalawang klase lang ng financial statement na pinoproduce nito, ang balance sheet tsaka income statement. So ganun nga ang ginagawa ko. Titingnan natin ang cash in bank. Ang cash in bank meron siyang sa debit na 933,868 pesos 64 centavos. Tingnan natin kung anong composition nung ano na yon. Ito makikita nyo, no? Sa cash in bank mayroong 636,023 pesos and 8 centavos plus 327,844 na 84 centavos. Tingnan natin uli ang cash on hand, ang cash in bank. Makikita nyo ang cash in bank page 2 na siya. At under ng September, kay ang tinatrabaho natin ay ang September. So tama, no? Merong 327,844 na 84 centavos. Makikita dyan sa General Journal page 18 at 207.37 sa credit niya. Ayan o, makikita nyo. Yung kanina sa trial balance, ang total sa trial balance ay composition niya ay 636,023 centavos and 80 centavos. Makikita natin ngayon. Makikita natin yung 636,023 centavos and 80 centavos. As 23 pesos and 80 centavos ay under siya ng receipt journal na 38, page 38. Tsaka yung 327,844 ay and 84 centavos ay under din siya ng general journal page 18. So tingnan natin kung dalawa na to, kung nandun nga sa kanilang mga libro. Again, no, ito yung summary ng September natin. Tingnan natin sa general journal na to ay page 18, tama, page 18 nga. Under siya ng cash in bank. Ayun, cash in bank, makikita natin na naka-reference siya yung L2, meaning nasa ledger siya page 2, yung 327,844 and 84 centavos. Tama, no?
So yung kanina rin na 216,207 pesos and 39 centavos ay naroon din sa ledger page 2 under siya ng cash in bank. At ito naman itong tinatawag natin cash receipt journal na page 38. Hanapin ngayon natin yung under ng cash in bank. Ayun, ay cash in bank. Tingnan natin sa total niya na cash in bank. Ay naroon nga yung 636,023 pesos and 80 centavos na naisulat nga sa ledger page 2. Tama, no? So, na-verify natin tong dalawa na to, yung 327,844 and 84 centavos ay naroon nga sa General Journal, page 18. At yung 636,023 pesos and 80 centavos ay naroon din sa Receipt Journal, page 38. So, makikita natin yung trial balance, ang composition ng debit account ng cash in bank ay yung 636,023 pesos and 80 centavos at yung 327,844 pesos and 84 centavos. So yung 636,023 pesos and 8 centavos ay makikita natin sa Receipt Journal page 38 at page 38 at yung 327,844.84 centavos ay makikita natin sa General Journal page 18. So, ganun lang ang paggawa ng trial balance. Ang ginagawa ko kasi para meron akong check-in balance, yung nasa General Journal, sa Cash Receipt Journal, Disbursement Journal, ay dinediretso ko dito sa aking Excel. At iba rin yung ginagawa ko doon sa ledger ko. Galing din siya sa 3 libro, ang Cash Receipt, Cash Disbursement, tsaka General Journal. Pagkatapos, i-check ko lang kung tama yung placement ko sa General Ledger, yung mga amount na to, kung tama nga sa Excel ko, para may tinatawag akong check and balance, kino-correct ko siya. Kung mali ako, kung mali rin ang libro na naisulatan ko na account, ay makikita ko rin, no? So, binabalik-balikan ko lang kung mali ako, tinitignan ko kung tama ba tong Excel ko o tama yung ledger ko. So kung yan nga yung balance sa ledger ko, meaning tama yung ginawa ko ng pagsulat sa kanya. So ganun lang mga kabookkeeper, makikita nyo na ang trial balance ay in Excel ko na. Pwede namang hindi siya naka-Excel. So pwede rin na manual ang paggawa ng trial balance. Pero ako, ginawa ko na siyang Excel form para mapadali ako makagawa ng notes tsaka ng balance sheet tsaka income statement. So makikita nyo ang trial balance natin. Yan ang muka. So malalaman nyo na kung saan galing yung mga data na yan. Doon lang din sa 3 libro, ang General Journal, ang Cash Receipt Journal, tsaka Cash Disbursement Journal. So, marahil mga kabookkeeper, hanggang dito na lang. So, nakita nyo na, nakumpleto na natin yung libro kung paano pagsulat sa Cash Receipt Journal, Cash Disbursement Journal, at General Journal, at ano yung mga data na pinanggalingan ng 3 libro na yon. Ang Cash Receipt ay yung resibo, yung Cash Disbursement ay yung ating mga voucher, at yung Cash Receipt Journal ay yung mga hindi na isulat sa ang General Journal, yung mga hindi na isulat sa Cash Receipt tsaka Disbursement, pero may mga adjustment, parehas na mga depreciation. Ganun din yung mga ADA na hindi na isulat o cash direct deposit na deposit sa bangko pero hindi na isulat. Ayun ang mga sinusulat sa General Journal. So hanggang dito na lang siguro mga kabookkeeper. Thank you.